Our topic for today ay napakahalaga not only for the young people but also for us na matagal nang inalipin ni Satanas in our mind. So, ang topic natin, your mind can make or break you. No, so, ang isip natin ay malaking bagay kung paano tayo lalakad na matagumpay sa buhay na ito. No, so, 2 Timothy chapter 1 verse 7, sinasabi ng salita dyan, for God has not given us a spirit of timidity, but of power, and love, and discipline. So, ano ba ang timidity? Pagka mahiyain, hayain ka ba? Yung pag pinagsalita ka sa harapan, para kang ahas na namumulupot. Or you cannot talk directly to people, eye to eye. Wala kang self-confidence. Mababa ang self-esteem mo. No? So, ang timidity is lack of self-worth, lack of confidence. At ang unang tanong, before tayo ay lumaot sa ating pag-aaralan, ano ang klase ng spiritong bitbit mo? What spirit do you have? Spirit of timidity, spirit of loneliness, spirit of discouragement, spirit of depression, anxiety, fear. So, ang mga negative emotions and mindset can cripple us. So, ano ba yung mga negative emotions na nakakapag-cripple sa atin? Fear. Takot ka, parang patay ang ilaw, ay natatakot ako. Baka may multo. No? Baka may lumilipad-lipad doon sa bintana at maraming nakikita, hallucination. Doubt. Parati ka may duda, tama ba itong ginagawa ko? Wala kang confidence sa sarili mo. No? Anxiety, depression, loneliness, anger, hatred, and stress. And this can cripple you. So negative emotions cause you to be miserable and sad. These negative emotions. So negative thoughts, on the other hand, can make you upset. Negative thoughts, may pumasok sa iyo, nakapagpagalit sa iyo, can trigger your anxiety, anger, sadness, frustration, guilt, embarrassment, jealousy, or fear. So mahalaga, ano ba ang bitbit na spirito mo? Ano ba ang nakalaman sa utak mo? Ano ba ang nakalagay sa puso mo? For this can cripple you. These feelings, emotions, thoughts, can make you behave in unhelpful ways, such as you avoid people, takot ka sa tao, you procrastinate. There is an outburst of emotions. Kaya kung ano ang nilalaman natin sa utak natin, nagmamanifest siya into actions. So ano ba ang procrastination? Yan yung dinidelay mo. Bukas na, mamaya na. Pinagpapaliban mo ang anumang bagay at nagkakaroon ito ng negatibong epekto sa circumstansya kung hindi mo ito gagawin agad-agad. No? So negative thoughts and emotions, again, can cripple you. So parati kong ine-emphasize, kapag ang laman ng isip natin ay negative, ang laman ng puso natin ay negative, siya sa iyo. Nakakahinder para ikaw ay lumago at hindi magamit for the glory of God. So saan nang gagaling ang mga negatibong emosyon, pananaw at kaisipan? Saan nang gagaling yan? Biglang na pumapasok sa isip mo. No, nagkakaroon ka ng negatibong emosyon, nagkakaroon ka ng loneliness. And that is why when I talk to people, young people especially, pag malungkot ka, huwag ka nang makinig ng mga song na lalong nakakapagpababa ng damdamin mo. No? Lalo kang maiiyak, lalo kang babagsak. So, when you are in a negative circumstance, you praise the Lord. Patugtog ka sa YouTube ng mga songs that will lift up your spirit. Kasi your spirit, hindi lang mind your spirit, ano ang bitbit mong spirito, can make or break you. Napakahalaga niyan, no? So, saan ang gagaling niya? Number 1, childhood experience. Yung experience ng isang bata, impact kung paano siya mamumuhay and to live in the present times. So, napakahalaga, ano ang pinagmulan mo. So, bitbit mo ito as you grow older.
At kung hindi agad ito ma-deal constructively and positively, this would escalate. Mag-escalate siya, even more compound. And habang nagdi-deal ka sa buhay na ito, circumstansya sa buhay mo, at sa iyong mga nakakasalamuha, malaki ang epekto nito. No? Sometimes, these emotions and thoughts aggravate. As we accumulate things, events, circumstances na panghahawakan sa iyo ni Satanas. That is why we have to deal with it. So number 2, family relationships. Akala ng iba, kapag malungkot ka sa tahanan mo, the only solution is marriage. Marami ang mga teenage pregnancy. Magulo sa loob ng tahanan, hahanap na isang akala niya magbibigay ng satisfaction sa kanya in the emptiness, in the loneliness, at vulnerable. Vulnerable siya sa mga serpents and scorpions and demons na tinitingnan niya. Kaya yung post ninyo, tinitingnan ni Satanas, ay malungkot ito. Tapos makakatagpo ka ng isang FB friend, na mararahuyo ka dahil pinapatawa ka, binibigyan ka ng kagalakan, and then eventually magtatanan kayo at a very young age, and all the more napapahamak. So marriage is not the solution. It's not the cure. Para makatakas ka sa kalungkutan na naranasan mo sa iyong nakaraan, at marami ang nag-aakala ito'y makapagbabago ng kanilang buhay. And marriage is a serious matter. Siya ay isang seryosong bagay na kapag ikaw ay hindi made, hindi ka kompleto, ang pag-aasawa hindi siya cure para sa kalungkutan mo. Deception yan, ni Satanas. So marami ang nag-aakala that marriage can change their lives from a sad circumstance na nangyari sa tahanan niya. Akala niya, hindi ako masaya sa tahanan ko, gagawa ako ng isang tahanan na kung saan pasasayahin ko. Pero paano mo gagawin yun kung ikaw mismo broken? Paano gagawin mo yan kung ikaw mismo hindi nadidil yung loneliness and sadness? So it has to be dealt with. And only God can heal us from sadness, sufferings, and brokenness. Hindi po pwedeng magsama ang dalawang broken ang anak. Kailangan, when you enter into a marriage, you're a full-grown ka na individual na kung saan kakayanin mo the pressures of married life. Kakayanin ninyo at inyong tuturuan ng inyong mga anak to be whole. That is the importance of marriage. So, sa lahat ng mga naranasan ng tao, only God can heal. Only Jesus can fill in that empty space in our heart. Siya lang ang makakapagpuno ng kahungkagan ng buhay natin. And God's love never fails. Pag punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, magmamanifest yan, may bibigay mo yan sa iyong partner, may bibigay mo yan sa iyong anak. Only the fullness of the love of God. Kasi nasabi ng Lord sa 2 Timothy chapter 1, I have not given you a spirit of timidity, but of power, of love, and self-control. Meron na nabasang version, I have not given you a spirit of fear, but a spirit of power and a sound mind. Sound mind ang ibinibigay ng Panginoon. Kasi sa dami ng pinagdadaanan ng tao, if you don't have the power of God, bibigay ka. Kaya marami nade-depressed. Marami ang nakakaranas ng anxiety. Marami ang nakakaranas ng loneliness. Because your soul needs the soul of God. Needs the love of God. No? So, God's love never fails. Remember that. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya magkakabisala. Ang tao magkukulang yan. Every circumstance, magkukulang yan. But His love never fails. So, napakahalaga ng positive upbringing ng isang magulang sa kanyang mga anak. Napakahalaga niyan.
para lumaki siya as a whole. As an individual na kung saan positibo ang isip, positibo ang actions, dahil maganda ang laman ng isip, maganda ang laman ng puso, na punuan in the home. So, positive upbringing of a child inside the home greatly matters sa kanyang intellectual, emotional, at physical na kondisyon. Parating makakasama yan. Hindi pwedeng maiwan ng emosyon. Hindi pwedeng maiwan ng intellectual. To make a person whole, intellectually, emotionally, physically. So when a child begins to think that he is worthless, bumababa ang kanyang confidence at tiwala sa sarili. Pag parati nating sinasabihan ang ating mga anak, or even children in the home, hindi sila makarinig ng encouragement, puros bullying, puros negatibo, hindi, anong sabi ko nito, sa Nasugbo, nauupuril. Hindi siya lumalaki. Nagiging, bansot. Nagiging bansot siya. Kasi hindi na-encourage. Hindi siya nabigyan ng pag-asa. Hindi siya nabigyan ng direction. Ito'y kailangan ng mga bata. No? So, parents will have to assure that the importance of their children that they are given by God for them to nurture. Akala kasi ng ibang mga magulang, inianak, yun na, that's it. Bahala na siya lumaki, bahala na siya sa sarili niya, kawag-kawag sa sarili niya, naiiwan sa ere, especially for separated parents, no? Na kung saan nagkaroon ng anak, nagkaroon ng ibang pamilya ang nanay, nagkaroon ng ibang pamilya ang tatay, naiwan sa ere. And I can kapag nadidinig ko yung hinaing ni Casey Concepcion sa kanyang mga magulang, alam ko ang damdamin ng isang batang naiwan sa ere. Nagkaroon ng separate family ang nanay, nagkaroon ng separate family ang tatay, left alone, kawag-kawag sa sarili. So, a renewed mind, mahalaga ito, is very important for us to overcome the battery of words that we have received in the past at nakastore sa ating mga utak. That parang nagre-reprogram ka. Kailangan i-reprogram mo ang isip mo kagaya ng computer. Otherwise, magka-crash siya. So, a renewed mind is very important for us to overcome lahat ng tinanggap mong salita from your childhood na hindi nakapagbigay ng encouragement sa iyo, hindi nakapagbigay ng kalakasan sa iyo, and you are not so confident about yourself, tingin mo sa sarili mo, ganito lang ako, parang hindi mo ma-express ang sarili mo dahil something is lacking inside. No? So, encountering Jesus and His Spirit, kailangan, if only people knew that the power of God's love can free them sa lahat ng mga negative na emotions sa ito na kanilang pinagdaanan at pinagdadaanan. And that is why ang laki ng porsyento ng depression nowadays. And this is the very reason kung bakit all the more the Word of God is to be preached. Because only the power of God, His love, His power, His mind, can give us a renewed mind that can make us whole. Siya lang ang kayang magbigay sa atin ng kabuuan. So, 1 Corinthians chapter 1:18, sabi dyan, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. For other people, these principles are foolishness. Pero tayo alam natin yan. That there is power in the words of the Lord. There's power in the cross. And sometimes nga tayo na mananampalataya, ino-oppress din tayo. Tama? Sino hindi ino-oppress ni Satanas? Everyone is subject to oppression, especially at your lowest point. Yung mababang-mababa ang iyong damdamin, no? Mababang-mababa ang iyong moral, no? The devil can come in. But you have to rethink and renew your mind that the Spirit of Christ
is in me, and I can overcome the powers of darkness. Kaya minsan ang deliverance hindi sa ibang tao, sarili mo. Kasi ikaw mismo kalaban mo. Hindi mo nararanasan the fullness of joy, hindi mo maranasan the fullness of the Spirit because ang kalaban mo mismo sarili mo. And you have to check it out and uproot. Kaya ang deliverance, ikaw mismo, i-uproot mo. Ano ba ang mga negative emotions na nararamdaman mo ngayon? Ano ba ang negative thoughts na pumapasok sa isip mo, dinidemonyo ka? Inaalitin ka ni Satanas that makes you sin and be separated from God. Kasi minsan ganito, you want to read the words of the Lord, amen, but your mind is preoccupied by other things. Hindi pumapasok, hindi nagre-rema ang salita ng Diyos because your mind, baka kailangan mo i-reprogram na. Baka napakarami na niyang inabsorb ng mga bagay na hindi na makapasok the things of God. No? 1 Corinthians chapter 1:24. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. And many people got the wisdom from all sources except the Word of God. Pero ito, malinaw na sinasabi, ito ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. And that is why, kung ito ay karunungan at kapangyarihan ng Diyos, dapat talaga ito, tip-tip natin. Joshua 1:8, dili-diliin natin ito araw at gabi so that our mind will be renewed by the power of God. And sometimes, pagpatungkol sa Diyos, nalileft behind siya. We really don't give priority to the power that comes from the words of the Lord. Ang dami nating oras sa mundong ito, pero yung salita ng Diyos na isasantabi. No? Ito yung ipinapaliwanag ko sa Ladies Ministry. Ano ang layunin ng buhay nyo? Ang layunin ng buhay mo is to give glory to God. And we are given 24 hours by God. Paano natin siya ginugugol? Majority, ginugugol natin ang oras natin on the things of the world and not on the kingdom of God. Not on eternal things. We have so many time, no? For relationships with people, relationship with other things. Pero yung Diyos, naiiwan. And that is why I ask the Ladies Ministry, check your heart always, gaano kalaki ang portion ng Lord sa puso mo. Sino nag-o-occupy ng puso mo? Because yan ang magpapatakbo sa buhay mo. That gives you the priority to give your life to the honor of your soul. Kung ano laman ng isip mo, laman ng puso mo, yan ang magpapatakbo sa iyo on the things that are eternal. 1 Corinthians 2:12-15. Ang tinanggap natin na hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng espiritu. Ang pinaliliwanag namin ay mga katotohanan espiritual para sa mga nagtataglay ng espiritu. So, the Spirit of the living God can empower you. Siya magpapalakas sa iyo. Siya magbibigay ng karunungan sa iyo. Pero marami sa mga tao, karunungan ng tao o karunungan ng mundo ang hinahanap. Not the wisdom that comes from God. And we are children of God. And the Spirit of God is in us. Anybody who have accepted Jesus as your Lord and your Savior, sincerely, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. And we have the power to overcome the works of the flesh and the works of the devil. Kaya sinasabi ng 2 Corinthians, 2 Timothy chapter 1:7, I have given you the power of love and self-control.
Kaya tayo nakakapagtigil sa ating mga sarili. Nababago yung dati nating mga attitude, bad attitudes, na ikinapapahamak natin. Because the wisdom of God ay nasa atin. It changes the mind. It changes the decision. Kaya mahalaga, baon natin talaga. Kaya yung salita ng Diyos, hindi lang ito namin dito dapat nilalakaran mo. Dahil nadinig mo ang tinig ng Diyos. And it can break the mind and the mindset and the standards of man. So only the Spirit of God can convert our old minds and be conformed to the mind of Christ. So yung Espiritu ng Diyos, pwede niyang baguhin ang utak mo, old self, and be conformed according sa mind ni Kristo. So my point number 3, paano natin siya ipoprocess? How do we process negative thoughts and emotions? Our mind is a huge sponge at may capability siya to absorb all kinds of data and information. No? Ang utak natin, ano yan? Sponge yan. Meron siyang capability to absorb all kinds of information, thoughts, and emotions. No? Kaya, ang mind natin, iniingatan natin. Even our heart, ingatan natin. Kasi the heart is deceiving. So, we really need the power of God, His love and discipline, para ma-filter out natin ang mga bagay na hindi kaluguran sa Panginoon. Many servants of the Lord bumagsak because akala nila walang nakakakita sa kanila by watching pornographic movies. Or pornographic pangalan ito sa YouTube, marami na rin, or sa internet is really captivating the minds, not only for young people but servants as well, at doon sila bumabagsak, no? So we really need the power of God, His love and discipline for us to filter out natin what is good, what is perfect. In our dealing with people, circumstances, knowledge of the world, vices, mga bisyo natin, bantayan natin. What will make you happy? Baka yan ay ino-offer na ni Satanas sa iyo para ikaw ay alipinin. No? There will always be challenges sa buhay natin. Not everything will conform to our desires and expectations. And we have to take only what is positive and break down the stronghold of negativity. Break mo kaagad yung negative emotion mo, negative thoughts mo, makapandaraya sa iyo ni Satanas, pride mo, ibagsak mo kaagad yan. Anger, hatred, bagsak mo kaagad yan. And ask forgiveness from God, because this can cripple you. This can break you. Diyan si Satanas magaling. Romans 8:28, in all things God works for the good of those who love Him and who are called according to His purpose. So ano man ang nangyayari, alalahanin mo na nakabantay sa iyo si Lord, tinitingnan ang lakad mo, kung paano ka magre-react sa mga sirkumstansya, paano ka magre-react sa mga gumagalaw sa paligid mo. And always remember Romans 8:28, He works for you. He loves you. So kung meron mang mga bagay na nangyayari sa iyo na hindi mo inaasahan ayon sa panuntunan mo, Romans 8:28, isa puso mo yan. That He works for you. In all things. Sa lahat ng bagay kumikilos ang Diyos. And that is why we really have to check our heart. Sino ang laman ng puso mo. Because that can dictate paano mo i-respond ang sarili mo sa mga nangyayari sa kapaligiran mo. If we react negatively, then the devil can have a foothold on us again. So kahit na Kristiyano ka, hindi ka exempted sa gawain ni Satanas. Nakabantay yan. Check your heart always. Ano ang laman yan? At sino ang laman yan? Humility comes from knowing God and the fear of the Lord. Remember, sino nagpabagsak
O ano nagpabagsak kay Satanas? Pride. Kala niya pinakamagaling na siya, pinakamaganda siyang angel, papantayan niya ang Diyos, akala niya tama siya, no? At ibinagsak siya ng Panginoon to Seol. That's why bantayan natin sarili natin. Naalipin ba tayo ng pride? Naalipin ba tayo ng anger? Naalipin ba tayo ng hatred? Inaalipin ba tayo ng lowliness? You can pull down every negative emotion and negative mind by the power of God. By the power of God. So our final exhortation, the Word of God can cleanse us from all filthiness and dirt. Ang salita ng Diyos ang magdadalisay sa atin sa lahat ng ating karumihan, sa lahat ng ating pagkakasala, sa lahat ng ating negatibong emosyon, sa lahat ng ating negative thinking, and how we respond to things around us. Let our minds be renewed by the power of God's love and discipline. Awit 119, 57 to 59, and as we read the words of the Lord, Ikaw lamang, O Yahweh, ang lahat sa aking buhay, kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan sa taimtim sa aking puso na ako'y humihiling sang-ayon sa pangako mo ay mahabag ka sa akin. Tinatanong ko ang sarili kung anong nararapat ang tugon sa katanungay, sundin ko ang iyong batas. So, hindi lamang ang salita ng Diyos binabasa, sinusunod yan. Otherwise, walang power. So that is why, even in the last days, kailangan ang salita ng Diyos ang magpapatakbo sa buhay natin. That in every circumstance, we are ready for the coming of the Lord. We are ready for the eternal things. We are ready for the kingdom of God. Kailangan ay handa tayo. Psalms 119 verse 93. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikuran, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon ay nabubuhay. Hello? Hindi ka walking dead. You know, some people, pag tinignan mo, they're walking dead. Pero ikaw, you are walking according to the power of God. May power ka, may kapangyarihan ka. Masama man ang sitwasyon, hindi man maganda ang sitwasyon, mataas man ang bilihin, positive ka. Salamat sa Diyos, may nabibili. Salamat sa Diyos, pinoprovide ang iyong pangangailangan. There's always food on the table. God is providing for all your needs because our God is alive. Whatever we desire, hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Always remember that you are a child of God. 119, Psalms 140, verse 140 to 142. Ang pangako mo sa amin ay subok na't walang mintis. Kaya naman ang lingkod mo'y labis itong iniibig. Kung ako may walang saysay at kanilang itinakwil, gayon pa man ang utos mo, hindi pa rin lilimutin. Ang taglay mong katapatan, kailan may didikukupas, katuruan mo'y totoo, at ito ay walang bakas. I would like to emphasize yung kung ako'y walang saysay at kanilang itinakwil, that spirit of rejection. Many people feels that they are rejected. Yung parang, wala nagmamahal sa akin, parang wala nagmamalasakit sa akin. Always remember that there is a loving God who's looking at your life, and His love will carry you through. Takwil ka man ng lahat ng tao, basta si Jesus ang kasama mo. You are nakasandal sa pader. Walk with integrity, walk with righteousness, walk in faith, walk in the love of God, and all those things you will be able to overcome. Psalms 27:14, wait upon the Lord, be strong, do not fear. I say wait upon the Lord. So maaring may mga hinaing kayo sa Panginoon. Meron kayong mga dinidesire ng mga bagay na akala mo, nakalimutan na ata ako ni Lord. Ba't ang tagal mong sagot? I say to you, wait upon the Lord. Be strong and be of good courage. His love never fails, and His promises
will always be true. Hallelujah, Jesus. Your love never fails, God. You are our strong tower, Lord. You are our banner. When people reject us, oh God, you will never reject us, for we are your children. When people does not see the good in us, Lord, you treasure us, Father. And I pray right now, God, sino man ngayon ang inaalipin, Panginoon, sa negative emotions, negative mind, Lord, free them, O God, from the clutches of the evil one. Let them know that there is a powerful God who can free them, Lord, from anxiety and fear, depression, anger, hatred, pride, Lord, and anything that does not come from you, Father. Lord, kaya mong basagin ang lahat ng mga ito, Panginoon. Give us a renewed mind, Lord, bagong isip, that only the good things that comes from you, God, Panginoon, ang aming pong tatanggapin. Allow us, Lord, to walk with power, love, and self-control. That the things, oh God, na gagawin namin would be favorable before you, God. Ang lahat ng gagawin namin, Panginoon, would be a pleasing aroma before you, God. And that your name will be lifted up. You will be blessed, Lord, every step of the way, O God, sa bagong lakad na lalakaran po namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyo po ang papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus.